Okay, isa pong napakainit na panahon, isa pong napakainit na gabi, pero napakainit na pag-ibig mula kay Jesus na kanyang ipinagkakaloob sa bawat isa po sa atin. Nakakatamad po yung radiation po nung Smart TV. Inuap ko na po. Pag inuap ko maaga yung Smart TV, parang feeling ko tamad na tamad ako. Parang wow, mainit ng panahon tapos ganyan pa, no? At yes, kaya I decided na yes, mag-share lang po sa inyo ng isang mainit. Yan. Pero ito, na-share ko na po ito in one of our videos or vlogs. This, past month lang yata, last month. Pero ito kasi may tututukan po tayo dito. Bakit ito po ay talaga pong wow? Okay, so sa gabi pong ito, tutukan po natin yung, alam niyo po ba yung Daniel's prophetic vision, no? Na tungkol po doon sa mga empires, no? Na alam naman po natin, doon sa estatwa na Nebuchadnezzar, makikita po natin dyan, meron po siyang mga pagkakahati-hati o tinatawag na division, no? Ito po, yung gold sa bandang ulunan niya, tingnan po natin, ito po yung tinatawag na mga sumakop dun sa bansang Israel. No? Alam naman po natin yan. Yung mga matagal-tagal na rin pong humahawak ng Bible, may nalalaman kayo sa mga binabanggit ko dito. Ano po? So, alam naman natin yung gold, ito po ay nagre-represent sa Babylonian Empire. Okay? Tapos meron tayong silver, yung pangalawa, no? Na sa may bandang tiyan niya, no? Ito po yung Medo-Persian Empire. Pagkatapos yung bronze sa bandang sa bandang tuhuran niya, no? Parang malapit na sa tuhod pero bandang doon pa lang, no? Sa upper part. Ito po yung Greco-Macedonian Empire, no? Tapos susunod po doon sa may binte yung iron. Iron. Ito po yung Roman Empire. Tapos yung pinakahuli yung talampakan niya. Ito po yung iron and clay. Parang ito po yung binabanggit na divided kingdoms, no? Tapos yung revived Roman power or empire, no? Ayan po ang atin pong pag-uusapan ngayon, no? Pero makikita po natin dito yung katumbas nung gold, no? At meron pong mga po rito, meron mga tinatawag na mga beasts, no? At yung unang beast, ito yung lion with eagle's wings, no? Yung pangalawa, bear with 3 ribs. Number 3, leopard with 4 heads and 4 wings. Pang-apat, terrifying beast with 10 horns. Okay. Tapos yung pinakahuli, yung little horn niya, no? Speaking great words, persecuting the saints. Okay. Alam ninyo, napakarami kong binanggit dito. Pang Bible school po ito. Okay po ba? No, actually, ako po, to tell you the truth, pag ito po ay parang nagre-refresh po tayo dito. Pero, ang gagawin ko po ngayon kasi, I really need to just focus on one thing. Ito po yung Roman Empire. So, dito po tayo sa pang-apat, sa iron, no? Iron, Roman Empire. Okay, ito pong empire na ito ang dinatna ng Panginoong Hesukristo. Siya isilang hanggang siya po ay mapakot, mamatay at muling mabuhay, bumalik sa langit, no? Ito pong imperyo ng Roma. Okay. At ang ano pong ito ay talaga pong napakalakas na empire nito noong mga panahon na iyon. Nakita po naman ninyo, hindi na po natin yan i-elaborate. Di po ba? At alam nyo, ito pong pag-aaral po natin ito, tumutumbok po sa isang figure. Tingnan nyo, may katumbas po siyang beast. Alam nyo po, ang beast na katumbas nitong Roman Empire ay ang terrifying beast with 10 horns. Ang beast pong ito ay napakalaking imperyo. Ito nga po yung Roman Empire. Tapos meron siyang 10 horns at mula doon sa isa sa mga horns na yon, ito na nga po yung binabanggit natin. May lilitaw nga po dito, no?
At alam naman natin kung ano po yun, yung figure ng Antikristo. Kaya marami pong mga Bible scholars naniniwala na ang Antichrist ay may lahi pong Roman, may lahi po siyang Romano, hindi po ba? Pero naniniwala rin po ang marami, ang inyo pong lingkod, naniniwala po, ako po, naniniwala ko, may dugong Hudyo ang Antichrist. Naniniwala po ako doon dahil ako I really believe na hindi tatanggap ng ibang lahi, no? Na mamuno sa kanila mga Jews dahil sa kanila pong sinapit, no? Pero ganun pa man, naniniwala ako may kaugnayan siya dito sa Roman Empire. So, ayun po. At sa panahon naman po natin ngayon, ako naman po hindi po dogmatic po dito. Kasi ang ginagawa ko na lang po ngayon, tinitignan ko na lang po ayon sa galaw ng mga current events. Okay? Kung ano nga po ba yung mga nangyayari. Pero alam niyo po ba kahit anong galaw ng current events, kasi yung katotohanan na yung Antichrist ay isa po siyang magaling sa politika. Yan po hindi natatanggal. Political leader po ito na lilitaw, no, sa may lahi po siyang Romano at saka may lahi rin pong Hudyo. Ayan po ang aking paniwala po dyan. Okay? Yun naman po sa akin, wag na po nating ite-take masyado kasi meron din po kayong karapatan na paniwalaan. Alam nyo, ganyan po tayo rito. Hindi tayo yung magiging dogmatic. Ano po? At meron naman pong naniniwala na meron daw ibang lahi, yung Antikristo. Hindi ko nababanggitin ko ano yon. Meron daw lahing ganito, may lahing ganyan. Aba, sabi ko, talagang kailangan dito yung tiwala lang sa Panginoong Hesukristo na kahit anong mangyari, ira-rapture naman niya tayo. And besides, kung tutusin, it's not our business to focus on the Antichrist. Kaya lang po, kasi binigyan pong diin dito sa pinag-aralan po natin. Dito po sa estatwa ni Nebuchadnezzar, makikita po natin, di po ba? Alam niyo po ba yung mga empires na yan? Yung sa rebultong yan, nagsimula dun sa baba, nagsimula dun sa taas, sa ulo, pababa. At naniniwala po maraming scholar, nandito na po sa baba. So, end times na pong talaga. Ano po? End times na pong talaga. Kasi ang estatwa pong yan, kumakatawan dun sa mga bansa na sasakop sa Israel. At alam naman po natin ang buong pangyayari sa history ng Israel. Yan po, no, ang nangyari. Kaya nga sabi ko po, ang orasan ng Diyos, time clock, the nation of Israel. Okay? So, tayo po mga Gentile believers of Christ, since we are saved by grace alone, no, sa kanyang tinapos na gawa, tayo po yung binabanggit sa aklat ng Romans na idinugtong sa mga Jews. Pero ang Diyos mananatiling tapat sa kanyang pangako sa mga Hudyo. It's not because ang mga Hudyo ay matapat. Hindi po. Alam naman natin hindi, di ba? Pero dahil matapat ang Panginoon. Yung katapatan ng Diyos, yun ang dahilan. Yung kanyang pangako, tutup din at tutup din niya. Okay? Magaganap po yan sa pagparito ni Jesus. No? Maliwanag po yan sa Zechariah. Doon sila tatangis at kanila pong tatanggapin ang kanilang Mesaya. Kasi alam po ba ninyo, ang mga Hudyo, naghahanap pa rin po ng figure ngayon ng Mesaya. Okay? Kaya alam ninyo, sa mga Hudyo, naghihintay pa lang sila ng first coming. Pero sa ating mga Kristiyano, second coming na po ang hinihintay natin. Did you get it? Nakita po niyo yung difference, yung contrast. At ang maganda po nito, marirealize nila, ay, dumating ka na pala. Pero tinanggihan ka namin ngayon, sasabihin ng mga Hudyo yan kay Jesus. Then, tatangis sila. Yun po yung tinatawag na pagre-repent. Yan. Magandang banggitin na po natin term na yan. Magre-repent sila na ikaw pala yung Messiah namin. Hindi ka namin kinilala during that time. Okay? So, yan po ang mangyayari during that time. Kaya, yung po yung binabanggit ng Bible na all Jews will be saved. Yung context nito, doon sa muling pagparito ni Jesus sa second coming po niya.
Okay? I hope ito po. Kasi alam niyo, pag i-elaborate mo tong estatwa na ito, Naya, masyadong, ako, aaminin ko, nung pinapaliwanag yun, medyo, siyempre, especially nung unang pinaliwanag sa amin, may sabog-sabog ang utak namin dyan. Pero at least, yes, sa biyaya ng Panginoon, especially ngayon, talagang mas may interest ka na. Kasi when we were in the Bible school during that time, na malayo pa naman doon sa mga pangyayari ngayon, medyo parang yung interest mo hindi ganun katindi. Tama po ba ako? Hindi ganun katindi yung interest mo during sa mga ganyan. Kasi wala pa naman yung mga happening. Ngayon may happening na talagang aaralin mo. Magre-refresh ka, di ba? Doon sa mga old past lessons mo. Pero ako, yung mga old past lessons ko, medyo nabasa kasi. Medyo may amoy na parang luma, no? At yeah, and thankfully, nandito po sa internet lahat. Nag-refresh po ako. Especially nung dumating yung Red Heifer noong 2022 dito sa Israel. I started to, refresh lang pag may time, di ba? So, ayan lang po gusto ko po sabihin nga itong ito. Lagi po tayong magbabantay sa orasan natin ng Israel. Diyan po, yung mga nangyayari dyan. And be careful kung ano yung mga titignan yung mga channels, no? Kasi dapat reliable lahat. No? Kasi kukonect natin dito sa time clock natin ng orasan ng Diyos, ang bansang Israel. Yun lang po. Thank you po. At lahat po tayo mahal ni Jesus. No? At good night. God bless po.